Fiang's POV. Ilang sandali hindi ko mahanap ang mga salita. Ang kapangahasan ng kanyang tanong nagbigay sa akin ng katahimikan. Naramdaman ko ang pag-akit ng galit sa aking puso. Pinilit kong huminga para hindi nito makita kung gaano kalalim ang mga sinabi nito. Kung ginawa mo na yun sa nobyo mo, I suggest you, gamitin mo yung advantage para magpakitang gila sa fiancé mong si Indigo. Ngayon pa lang, kahit di pa kayo kasal, bumuka ka na at magpabuntis para masigurong hindi ka na niya iiwan. Para maisalba mong Hindi ko na siya pinatapos. Ramdam ko ang pananikip ng puso ko sa sobrang galit. Before I even realize it, dumapong malakas sa sampal ko sa pisngi nito. Ang tunog ng sampal, umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang pulang marka ang agad na namulaklak sa pisngi nito kung saan dumapong aking mga kamay. Ilang sandali pa natigilan ng aking ama. He looked stunned. The disbelief in his eyes almost made me feel something. A pang of regret, maybe. But it was quickly overtaken by the anger burning inside me. Nanginginig ang kamay ko sa galit, pati ang mukha ko nagiinit sa inis. I had never slapped anyone in my life, let alone my own father, but his words, they were too much. How dare you? My voice low but steady. How dare you talk to me like that? Na para kong isang sinangla na magagamit mo lang para iligtas ang iyong mahalagang kumpanya? Hindi ko hahayang kontrolin mo ko ng ganito. Lakas loob kong sabi. Ngayon ko lamang din nagawang magtaas ng boses sa aking ama. Di ko to ginagawa dati kahit kano pa to kastrikto sa amin. Nang muli nitong ibaling ang mukha sa akin, nabakas ko agad ang galit sa mukha niya. Matindi. Wala na akong oras para mag-react bago siya sumugod at hinawakan ang palapulsuhan ko. Hinila niya ako palapit sa kanya nang may lakas na nagpatisod sa akin. Sa kanya ako malakas na isiniksik sa bakante nitong mesa. The impact knocked the breath out of me, and my forehead hit the cold surface, sending a sharp pain through my skull. Napabuntong hininga ko. Sinusubukan ko ibalik ang aking balanse, pero hindi ko magawa dahil nakadagan na to sa likuran ko. Masyado ko nag-iinarte, bulong niya. Mainit ang hininga niya sa aking tenga at pagkatapos, naramdaman kong magaspang at malakas siyang kamay na dumausdos pababa sa aking binti. Nabalot ako ng gulat nang mapagtanto ko kung anong ginagawa ni Daddy. Ang kamay nito'y humahaplos upang iangat ang aking palda. Ang aking isip tumakbo. Di ko maintindihan na ito'y magagawa ng sarili kong ama. Ang pagkabigla, nagpamanid sa akin ilang segundo bago ko na-realize ang katotohanan. Kailangan kong makalayo. I need to get out. Help! Sigaw ko at halos nabasag pang boses sa sobrang kaba. I twisted and pushed back against him with all the strength I could muster, trying to shove him away, but his grip tightened, his hands now clawing at the fabric of my skirt, pulling it up inch by inch. Patrick! Agnes! Help! Binuhos kong lakas sa pagsigaw habang naiiyak na sa takot. Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko, napapagsamantalan ako ng sarili kong ama. Shut up! Singhal niya sa tenga ko. Kumabog ang puso ko sa kaba. Pumiglas ako at sumipa, nilalabanan ang bigat na bumabagabag sa akin. Bitawan mo ako? Walang hiya ka? Malakas kong sigaw. Sinubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin at naramdaman kong paakat na ang kamay niya sa maselang bahagi ng katawan ko. Tsaka ako lakas loob na sinuko ang sikmura niya. Dahilan kaya't napaatras siya. Ginamit ko rin ang pagkakataon yon para mabilis damputin ang handbag ko at tumakbo papalapit sa pinto. Fiang! Sigaw nito at sinubukan akong habulin. But thank God, dahil napaatras siya, ginamit ko ang pagkakataon yon para mabilis damputin ang handbag ko. Tumakbo papalapit sa pinto. Fiang! Sigaw nito at sinubukan pa akong habulin. But thank God, dahil mas maiksi ako sa kanya habang ito'y bahagyang gumigewang dala ng kalasingan. Na makalabas ako ng home office niya, naramdaman ko ang pagpintig ng aking pulso. A dizzying rush of terror and rage fueling my struggle. Help! Sigaw ko habang tumatakbo sa hallway at umaagos ang luha, praying anyone would hear me. Natulungan ako tilahin sa bangungot na to. Mahigpit akong kumapit sa railings ng hagdan. Nanginginig ang mga kamay ko habang pababa ako. Halfway down, I saw Patrick waiting at the bottom. Lukot ang mukha sa pagkalito at pag-aalala.
Nanlaki ang mata na mapansin ang panic sa akin. Ate Elise, Fiang, what happened? But I could barely hear him over the pounding of my heart. Parang ko lang to nakitang ganito, may emosyon. Maging ang mga maids namin sina Agnes, Jelay at Moira na antalang ginagawang paglilinis, and their expression shifting from curiosity to alarm. Agnes was the first to rush towards me, her hands reaching out as if to steady me. Ma'am Fiang, ayos lang po kayo? Ngunit sa halip sagutin sila, lalo kong kinabahan nang marinig kong mayabag ni Daddy na tila pababa na rin. Karamdam ko ang panlalamig ng buo kong katawan at di ko na nakayanan pa. Sa pagkataranta, wala sa sarili akong tumakbo palabas ng bahay sa kagustuhang maiwasan at matakasan ng aking ama. Good thing nahigit ko ang handbag ko kanina bago ko lumabas sa opisina ni Dad, kaya't mabilis kong kinalkal ang loob para hanapin ang susi ng sasakyan ko. Pagkatuloy ko sa sasakyan, agad kong pinandar ang makina. Halos di ko na masuot ng maayos ang seatbelt sa sobrang inig ng kamay ko. All I could think about was getting away. Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan at walang pagsasaalang-alang sa anuman o sino mang maaaring makasalubong sa kalsada. While driving, nagsimulang tumulong luha ko. Gusto kong sumigaw pero walang salitang lumabas. Wala akong pake kung saan ako pupunta. Ang mahalagay makalayo sa bahay na yon. Dahil matapos ang nangyari ngayon, hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang umuwi doon o manatiling kasama sa isang bubong ang sarili kong ama. Di ko na malayan na sa pagmamaneho ko, dire-diretso lang ako. Walang direksyon. Di ko alam kung ilang liko ang ginawa ko, kung ilang spotlight ang di pinansin. Then I suddenly recognized the familiar street and the building in front of me. I realized I had driven to Elias' condo, my ex-boyfriend's place. I hadn't meant to come here, but somehow this is where I ended up. Ako yung tao na hindi pala hingin ng tulong at ayoko nang aabala ng ibang tao. Hanggat kayang gawa ng paraan ng isang bagay sa abot na makakaya, hindi ako hingi ng saklolo. Pero sa mga gantong pagkakataon, na sa tingin ko hindi ko kayang solusyonan ng isang bagay, nakasanayan kong siyang takbuhan ko, si Elias. Kaya siguro ako narito ngayon. Uminto ako sa gilid ng kalsada. Napakaina ng mga paa ko para tumigil sa panginginig. Napahawak siya na mahigpit sa manabela. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha. Hindi ko alam kung pupuntahan ko ba si Elias, kung kakatok ba ako dito. Ang alam ko lang kailangan ko ng kaginhawaan. Isang uri ng pamilyar na pakiramdam para maalis ang takot na mahigpit na nakahawak sa akin ngayon. Kinuha ko ang cellphone sa loob ng handbag. Hinanap ang contact ni Elias. Walang alinlangan ko siyang tinawagan at sa pangalawang ring pa lamang agad niya tong sinagot. Fiang? Kahit di ko siya nakikita na imagine ko, kunot ang kanyang onoo. Di ako sumagot pero nang napahikbi ako, nabakas kong pagkataranta sa boses niya. Love, what's wrong? Why are you crying? Where are you? Sunod-sunod nitong tanong. Kasunod ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa linya nito. Pupuntahan kita, nasa bahay ka ba? No, narito ako sa harap ng kondo mo. Alright, wait a minute, I'll come get you. Ilang sandali matapos na putol ang tawag, natanaw ko na tong lumabas sa malaking building. Ginala ni Elias ang tingin hanggang natanaw niya ang sasakyan ko sa tapat. Agad tong lumapit at kumatok sa bintana. Di na ako nagdalawang isip pa at agad nang binuksan ang pinto. Inalalayan niya pa ako makababa pero pinanatili kong nakayoko ang mukha ko. Nang magkaharap na ang mga katawan namin, hinawakan ito ang magkabila kong pisngi para itingala ang mukha ko sa kanya. Ang init ng palad nito, tila naghatid sa akin kahit papano ng kapanatagan. Love. Pinagmasdan itong mukha ko at tila inaaral ang bawat anggulo. Saka na pa akong tingin niya sa gilid ng noo ko na alam kong may sugat dahil yun tumama sa matigas na mesa nang iksisik ako roon ni Dad. Ano nangyari dito? Imbes sagutin to, naiyak na lang ako at napayakap sa kanya na mahigpit. Itong ayoko sa lahat, ang umiiyak. Di ako sanay na nakikita ng mga taong kahinaan ko. Pero sa gantong pagkakataon, hindi ko mapigilan. Shh, I've got you. He murmured softly, his hands moving in slow circles in my back, trying to calm me down. Halika, let's get inside, para magkausap tayo. Marahan niya akong hinila pabalik. Sapat lang para punasan ang mga luha sa pisngi ko gamit ang kamay nito. Magkaharap kami ni Elias sa couch at pagkatapos kong ikwento sa kanyang nangyari, nakita ko ang pagkuyom ng kamay nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Elias bago niya ako tiningnan sa mata. You should tell the police, Fiang.
Seryoso nitong sabi, pero agad din akong napailing. Hindi pwede kapag ginawa ko yun. Magiging katapusan na talaga ng konsinema. Alam mo ang sitwasyon ng company, konting-konti na lang at pabagsak na. Isang maling pagkakamali ang mabalita ulit. Nasangkot ang pangalan ni Dad. Napailing ako na may hulang lungkot. Wala na. Kapag hindi nasample ng ama mo, baka ulitin niya yon. Ramdam ko ang tensyon na nagmumula dito. Halos manginig ang katawan sa galit. I have never seen him like this, so obviously furious. So close to the edge. Elias, hindi ko alam kung kaya ko pang umuwi doon. Hindi mo na siguro sa ngayon? Kahit gustuhin mo, hindi din kita papayagan. Anito sa kanya. Pagkatapos na nangyari, iniling nito ang mukha. No, dito ka muna sa akin. Di pa man ito natatapos ang sasabihin nang may biglang kumatok sa pintuan. Pareho kaming napadiretso ng pagkakaupo, pero si Elias lang tumayo para tumungo ng pinto at tingnan ang bisitang dumating. Nakaramdam ako ng kaba sa puso ko. The last person I wanted to see right now was my father. You again? Anong kailangan mo? Tanong ni Elias matapos buksan ang pinto. Hindi ko alam sinong naroon dahil nakatalikod ako sa direksyon nila. But then, to my surprise, a familiar voice cut through the air, firm, confident, and unmistakable. I'm here to pick up my fiancé. Bigla, nanlaki ang mata ko sa aking narinig at ang mga kamay nakakuyom sa tela ng aking palda habang ang gulat ay namayani. Paano nalaman ni Indigo na naririto ko? Indigo's POV. Flashback. A month ago. Pumasok ako sa GDS Club at kaagad ang mabigat na bass ng musika ay pumipintig sa aking puso. The walls were adorned with abstract art that seemed to dance in the low light, adding a touch of sophistication to the already opulent surroundings. Nilibot ko ang mata para hanapin si Greg Zamora. He is the son of Uncle Gino, one of my father's oldest friends, and his family owns this club, one of the most prestigious in the city, with branches that have sprung up in the most exclusive locations around the world. This was not just a place where anyone could stroll in. This was a playground for the elite. Celebrities, business moguls, and high-profile socialites flocked here, making it their personal sanctuary for indulgence. Kahit mas bata sa akin si Greg, kahit paano naging magkaibigan na rin kami. Noon kasi pag nagkasundo-sundo si Dad at ang mga kaibigan niya na magkita-kita, di pwedeng di kasama ang mga sarili-sariling pamilya at mga anak. Yun ang dahilan kaya't nagkakilala kaming mga anak nila. Ilang sandali pa tanaw ko na si Greg. Hindi to mahirap hanapin because he always had a way of standing out, even in a place like this. Maana kasi ito sa daddy nito, malakas ang karisma. Lumapit ako sa bar counter kung saan ko natanaw si Greg na napangisi pa sa akin nang matanaw ako, like he knew I'd be here tonight. Oras na makaupo ako ng bar stool, I cut straight to the point. Greg, I greeted him. Narin to sa loob ng counter pero wala namang ginagawa. Pinanonood lang ang mga bartender nila at kung minsan, ito mismo nagsaserve ng alak sa mga customer. Tumakas ka na naman siguro sa inyo, no? Natataw kong sabi. Pagkakaalam ko kasi hindi to pinapayagan ni Uncle Jay ng tumambay dito dahil baka raw maging lasinggero. Pero makapal ang mukha nitong si Greg. Madalas tumatakas sa kanila para pumunta rito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, Kuya Indigo. Dalawang bagay lang naiisip kong dahilan kaya narito ka. Either may chismis or may hihingin kang pabor. Tama ka. I need a favor and I need it now. Tinaasan ako nito ng kilay. Mukhang malaking pabor yan kung sinadya mo pa talaga ako rito. Bahagya pa tong natawa. Don't get too excited. It's about my fiancé, Fiang Conrado. Gumisi to at dahan-dahan lumagok ng alak. Figured as much. Ang lumabas ng balitang engaged na kayo, alam ko na agad. Tatanda kang maaga dyan sa fiancé mo eh. What's the problem now? I leaned in closer, keeping my voice low. I want to hire one of your best, someone who is discreet, skilled, and knows how to be invisible kapag kinakailangan. I want them to keep around-the-clock watch on Fiang for me. I need to be absolutely sure she's not seeking off to see your ex-boyfriend behind my back. Pagdating sa bagay na to, si Greg lang ang po pwede kong hingan ng tulong because his family runs the most elite security firm in the country, renowned for their unparalleled expertise and discretion. Lumawak ang ngisi ni Greg at nasisiyahan to. A classic tale of jealousy. Hindi ko masasabing sinisisi kita. Napahalakak pa si Greg. Di ba kayo kasal pero mukhang iniiputan ka na sa ulo? Ganon bang nangyayari?
Hindi ko alam, I admitted, frustration boiling just beneath the surface. But I'm not taking any chances. I need to know if she double-crossed me, and I need to know fast. Alright, kuya, I get it. You're serious about this? Pero alam mong hindi murang gantong surveillance kahit sa isang tulad mo. Kahit isang pamilya mo sa VVIP namin, wala ka makukuhang discount? Wala akong pakialam. Money's not the issue, Greg. I want the best. No mistakes, no slip-ups. Marahan tong tumango. May kistap ng intriga sa mga mata nito. I've got just the guy for the job. He's sharp, knows how to stay in the shadows. Pero sigurado ka ba dito? Baka mamaya, di mo gusto nyo i-report sa'yo magpatiwakal ka pa. Pangaasar pa ni Greg sa kanya. Ako? Magpapatiwakal dahil lang sa isang babae? It's a big no. Ayoko lang nang niloloko ako. At mas mabuti na yung malaman ko habang maaga pa kung matino ba siyang babae. Dahil alam mo naman ako, walang kasing tino. Kaya't dapat matino rin ang pakakasalan ko. Natawa to na parang di naniniwala sa sinabi ko. Oo na lang, Kuya Indigo. Sa bagay, di rin nakakapanibagong lumapit ka sa akin. Di naman ikaw ang una sa inyong magkakapatid na humingi ng tulong sa akin pagdating sa ganyan. Kumunot ang noo ko. What do you mean? Muli nitong tinungga ang baso ng alak bago ko balingan. Lumapit din sa akin si Kuya Ashton a few months ago. Nag-hire siya ng secret bodyguard para sa asawa niya dahil nag-aalala siya na baka may mangyari daw dito kapag di sila magkasama, lalo na kapag nasa university si Paula. But of course, hindi alam ni Paula na may nagbabantay sa kanya dahil gusto pa rin iparamdam ni Kuya Ashton dito ang freedom. It's confidential though. Huwag mong sasabihin kay Kuya Ashton na binanggit ko sa'yo. Mapapagalitan ako nun. Anito habang nakangisi.